Kim Chiu na palunok na tulala sa teaser ng The Alibi nila ni Paul Abilino. Super blooming, halatang in love na in love. Oo nga, no? So, hindi na ako nagtataka dun sa super blooming, halatang in love na in love. Pero sa totoo lang naman, ang babae talaga mas gumaganda pag in love, di ba? Kaya ako naniniwala na pag nakita niyong maganda si Ray Pumaloy, in love. Kahit hindi ako maganda, kahit hindi ako maganda, sinabi mo, kahit hindi ako maganda, in love pa rin naman ako. At kahit hindi ako in love, maganda Ayun. ako. Wow. Pero si Dondon, alam niyo ba? Wow. Feeling ko kahapon, si Dondon Nagpa-tapyas ka ba? Nagpa-cosmetic surgery ba to? Kasi tapyas yung dito nyo, tapos yung payat ni Dondon. Shout out sa mga artist natin kay Sedi. Oo. Grabe naman yung Sharon Cuneta Peg. Oo. Sige na nga. Patingin nga. Tingnan nyo nga si Dondon, hindi ko makita kasi may nakaano. May nakaharap kasi dito, hindi namin masyado makita. Pero alam mo itong si Kim, talagang nakatutok siya ng bonggang-bongga dun sa napakaseryoso niyang nanonood sa teaser ng The Alibi. Hindi pinakita, kasi syempre. Kailangan surprise yan. Tsaka kinakailangan kasi dumaan muna yan sa trade launch. Oo. Di ba na-postpone? Pero ano kaya ito? Medyo curious ako at medyo naiintriga ako kung ano ba ang laman nitong teaser na to at bakit gumagano-ganon pa si Kim yun. Oo, napapalo na kapapakagat labi. Hindi napapakagat labi si Kim. Pero sobrang excited kahit si Direk Jojo sa akin. Actually, na-chat ko si Direk Jojo na isang araw. Tungkol doon, siya na nga yung nagsabi sa akin na na for trade launch muna yon. Tapos maglalabas pa rin sila ng ibang talagang trailer. Pero yun pa lang daw dapat nang abangan sa trade launch. Kasi alam naman natin ang silbi ng trade launch, di ba? Diyan papasok lang. Gaano kaya kapangas advertisers at ka-daring itong The Alibi? Kasi syempre, hindi naman pwede magkakaparehas yan, di ba? Mula sa Linlang, sa What's Wrong with Secretary Kim, tapos My Love Will Make You Disappear. Baka naman talagang hubot-hubad na dito si Kim. Hindi naman yata matuto ang mga advertisers pa nag-uhubot-hubad. Pero natutuwa naman ako kay Kim kasi sa pagiging versatile niya, di ba? Hindi man na i-showcase palagi yung kanyang pagiging komedyante, pero yung pagiging serious actress niya, dramatic actress, nagagawa niya to sa mga projects niya sa serye, sa pelikula. Yung pagiging comedian niya, siguro iniiwan na lang ito ng bonggang-bongga sa Showtime. Meron sa mga comic relief dun sa mga pelikula niya, pero yung pagiging kalug talaga, yung all out talaga, doon sa It's Showtime. Kasi talagang doon naman sa Linlang, hindi talaga siya nag-comedy. Kita mo talaga all out, siya dan, drama talaga. So, yun nga, sabi niya nga, nakaka-drain dahil sa dami ng iyakan din ng time. Ito for sure, ako na-excite ako dahil sa look pa lang niya, nagkakaroon na ako ng idea kung ano ba talaga ang pwede niyang i-offer sa atin. Pero sabi nga ni Sister Dali, Dondon, in love ka pala kasi ang ganda-ganda mo ngayon, blooming ka. Sabi niyang ganyan. Patingin nga. Ayan. So, nawala kayo, anyari na naman. Hello po, waiting po kami sa balita sa Kim Pao, The Alibi. Super fan po kami ng Kim Pao. Thanks po rin lagi may news sa Kim Pao. Sabi ni Daisy, Mabini, nawala na naman tayo sa YouTube. Nakita mo ba? The Alibi. Kasi marami kasi mga nangyayari sa shooting, sa taping. Minsan, na-aksidente ang isang, hindi naman sa lahat na aksidente, basta may mga aberya. Ngayon ginagawa niya ng parang naiiba yung flow ng kwento. Kaya nga ginagawa nila, ang ginagawa ng mga writers, nagko-concentrate sila kunwari sa bida, sa bidang lalaki, sa bidang babae, minsan doon sa mga supporting cast ngayon, para at least hindi naman maumay yung mga tao. At the same time, kung ano naman ang mangyari, di ba, at least merong pang backup ng kwento. Mga side stories ang tinatawag natin dyan. Pero sabi nga ni Angie Sibok at ni Jane Billones Glass na wala po kayo, anyari. Hindi po kami napapanood ngayon. Talagang audio lang. Yes! Bumalik na naman kami. Congratulations. Nakakatuwa talaga. Nandiyan na ba tayo ulit? Yes! Nawala na naman, sabi ng sister kong si Ruby Sarmino. Ayan. Okay, mas abangan na lang natin. Ang importante, di ba, ay ang importante isang magandang palabas, isang magandang serye o project ang ibibigay sa atin ng Kim Pao para dyan sa The Alibi. Ngayon, kung kailan ang showing nito, hindi ko alam. Pero sana, as soon as possible. Kasi minsan pag tumatagal kasi yung, 'di ba, yung play date nito, yung showing date, yung airing date, minsan lumalamlam, minsan nagkakaroon ng mas lalong aberya, tumatagal dahil
sa mga nangyayari ngayon kasi sa panahon ngayon, minsan nagbabagyo, 'di ba? Maraming maraming hindi natutuloy. 'Di ba nakaka-cancel, minsan nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng lindol. Hindi na natutuloy kaya minsan nababago pa, minsan nakakan. Ibig sabihin, minsan nadudun lang yan, natutulog lang. Pero ako gusto kong makita si Kim siguro this time, yung Kim na galit, yung ganon. Yung talagang the other side of Kim Chiu na, kasi so far, wala pa kasi akong naiisip na ganun dahil si Kim, yung character niya lagi-laging, di ba parang ati-atihan, tapos yung kahit nga sa linlang sabihin nyo man na medyo maharot talagang character, pero may moment na lagi talagang umiiyak-iyak. Wala pa siya yung Vilma Santos sa Tagustang. Yes! Parang galit na galit, yung ganon. Yung ganon. Yes, gusto ko makita mala Chucky. Hindi, yun ang mga gusto kong makita. Kasi feeling ko talagang hahamunin ang husay ni Kim Chiu sa part na yun. Ayan, yung mga nakatutok sa atin sa Facebook, pwede na po nyo pa kaming panoorin na. At Imelda A. Garcia, ayun. Walang hapon, always ingat kayong dalawa. Kayo din po. Kung lalabas, kung wala rin lamang importanteng gagawin. At kung meron man kayong bibilhin, pagpaliban nyo muna. Kasi ngayon panakana kayo. Minsan, akala mo hindi nauulan dahil hapon, ganun. Dahil maaraw na, tapos biglang ang lakas. Lumakas. Kami nga, Diyos ko, kung pwede lang na hindi lumabas, kung pwede lang dati mga Zoom, di ba? Pero hindi, kailangan talaga namin pumunta ng studio para at least magampanan ang aming mga obligasyon. Katulad ng sabi ni Revelyn Starkey, hi Sir Rain, Sir Dondon, Kim Pao Solid, watching from Colorado, USA. Maria Teresa Sumayang, hello Sir Rain, Dondon. Of course, okay, sabi ni Jane Villions, okay, you're back. Maria Teresa Sumayang, ayan, Kim Pao pa rin. So, okay na uli. Maraming salamat sa aming tech na talagang nagtutulong-tulong para maihatid ang mga ganitong kagandahan. Maganda tayo sa ating. Ito na ako lang lagi po. Okay. Sinabi ko na sa iyo para maihatid ang ganitong kagandahan. Ay, ubod ng ganda. Nagparitoto sa si Dondo na kaya pumayat po ang kanyang Hindi kasi, uso kasi mga chicharong bulaklak. Nagpaano siya ang tawag dito, nagpakayas po siya ng charot ka, ano lang to, My Daily Collagen. Wow! Hello, thank you, My Daily Collagen. Ayan. At maraming salamat sa mga nag-sponsor sa amin. Kim Chiu natulala sa teaser ng The Alibi nila ni Paolo Avellino. Narito ang isang video na tampok si Kim Chiu na agad na natuwa o natulala nga raw matapos mapanood ang teaser ng kanilang bagong serye kasama si Paolo Avellino, The Alibi. Ano nga ba nangyari? Ayon sa pamagat ng video mula sa Dwarf 4494, inalinghaga ni Kim ang teaser ng The Alibi, kaya't agad itong naging usap-usapan sa fans. Isa pang video naman ang nagpahayag na si Kim ay kinilig sa teaser. Malinaw na may epekto ang teaser sa kanyang emosyon. Sa madaling sabi, hindi naman literal na natulala, kundi isang expressive na reaksyon, pagkahanga o kilig sa teaser. Ano ang alam natin tungkol sa The Alibi? Ito ay isang romance suspense thriller ng ABS-CBN na magtatampok muli sa iconic na tandang Kim Pao. Sila Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang teaser ay may investigative style visuals. May media IDs, dokumento, bloodstains at police thematic props. Enerhiya ng misteryo talaga. Si Kim Chiu ay gaganap na si Stella Marie Morales, habang si Paolo Avellino naman ay si Vincent Cabrera, isang mamamahayag. Ang serya ay idinidirekta ni FM Reyes at Jojo Saguin, na veterano rin sa kanilang trabaho sa linlang, at ang script ay galing kay Danica Domingo. Sa madaling sabi, tumimo ang teaser ni Kim Chiu, kilig, paghanga o simpleng expressive na natulala lang, at naging usap-usapan agad. Dahil sa suspense at intensity na ipinapakita ng teaser, natural lang na sumabog ang excitement online. Ang masasabi ko sa balitang ito, makikita kung gaano kalakas ang impact ng tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Dahil kahit teaser pa lang ng The Alibi ay nagdulot na agad ng buzz. Yung reaksyon ni Kim na tila natulala o kinilig ay nagpakita rin na kahit mismong artista ay na-excite sa project nila. Isa itong magandang senyales na talagang ibang level ang atake ng serye. Hindi lang simpleng love story, kundi may halong suspense at misteryo. Dagdag pa rito, makikita rin na tuloy-tuloy ang pag-reinvent ng career ni Kim, mula rom-com roles hanggang sa mas mature at intense na proyekto. Para naman sa mga fans ng Kim Pao, siguradong mas lalalim ang attachment nila dahil pinapatunayan ng dalawa na hindi lang sila pang big screen, kundi pang primetime series din. May dadagdag ko sa balitang ito na bukod sa pagiging trending ng teaser, malaking bagay din ng The Alibi ay itinuturing na sunod na malaking proyekto ng ABS-CBN
pagkatapos ng tagumpay ng Linlang. Kaya mataas ang expectations ng viewers kung paano muling may pakita ng Kim Pao ang kanilang chemistry sa ibang genre. Isa pang interesting na dagdag ay ang pagiging kakaiba ng tema. Hindi lang tungkol sa relasyon o love triangle, kundi may halong investigatoryo, misteryo at suspense. Ito ay maaring magbukas ng panibagong trend sa local teleserye na mas cinematic ang approach at mas malalim ang istorya. Bukod dito, ang reaksyon ni Kim Chiu na tila natulala o kinilig ay nagsilbing authentic na promotion. Kasi kung mismong bida ay nadadala sa teaser, lalong naengganyo ang mga manood na abangan ang buong palabas.